Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, tayo po ay gumagawa ng pagpili. Mula pa marahil nung namulat ang ating mata kaninang umaga, nung tayo ay gumising, meron na tayong ginawang pagpili. Babangon ba ako? Magbabanat ba ako ng buto? Gigising ba ako? Maghahanda ba ako ng almusal ng aking mga mahal sa buhay? O pwede naman sabihin, matutulog na lang ako ng mahaba. Marahil ang ilan sa atin, manananghalian ba ako? O dadalo ba ako ng banal na misa? Humaharap tayong lahat sa pang-araw-araw na pagpili. Humaharap tayong lahat sa pang-araw-araw na paggawa ng desisyon. Pero mga kapatid, saan po ba natin binabase ang mga bagay o paano po ba natin binabase ang mga pagpili natin sa araw-araw? Naalala ko po nung ako po ay bata pa, ang laging sinasabi sa akin ng aking mga magulang, kapag ikaw ay pumili sa masama, saan ka pupunta? Sa impyerno. Kapag ikaw ay pumili sa mabuti, saan ka pupunta? Sa langit.
Sa madaling salita, sinasabi na kapag ikaw ay gumawa ng masama, ikaw ay parurusahan. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay gagantimpalaan. At marahil, yan din ang bumabagabag sa ating mga pag-iisipan, sa ating mga pag-iisip, kapag tayo ay gumagawa ng desisyon. Kapag tayo ay gumawa ng tamang desisyon, ito ay mabuti. Kapag ang desisyon natin ay masama, marahil ito yung mga bagay na pagkakamali na nagagawa natin sa ating buhay. Mga pagkakasala na nagagawa natin sa ating buhay. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito, mga kapatid? Dahil sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pinagbibintangan ng mga tao na inaalihan ng mga samang espiritu. Sinasabi na kaya may kakayanan si Jesus na magpalayas ng masamang espiritu dahil siya mismo ay kampon ni Satanas. Pero alam natin, mga kapatid, kung bakit may kakayanan si Jesus na magpalayas ng demonyo, ay dahil siya ay higit sa lahat mas malakas at makapangyarihan sa demonyo. At kung siya ay mas malakas at mas magiting sa demonyo, tandaan din natin, mga kapatid, na sa tanang buhay ng Panginoon, ang kanyang ipinamalita, ang kanyang ipinagkakaloob ay puno lamang ng kabutihan. Kaya nga, mga kapatid, ano pong hamon nito sa atin? Na sa paggawa natin ng mga pagpili at desisyon sa ating pang-araw-araw, lagi nawa nating piliin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil kapag pinipili natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga pagpili at ginagawa nating desisyon, kailanman hindi tayo magkakamali. Kailanman hindi tayo magkakasala. Dahil sa mga oras na tayo ay pumapanig sa Kanya at pinipili natin siya, ito rin ang mga pagkakataon na pinipili natin maging mabuti kaysa maging masama. Pinipili natin ang tama kaysa sa masama. Pinipili natin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Kaya nga, mga kapatid, magandang tanungin yan. Madalas ba nating piliin ang Diyos sa ating buhay? Madalas ba nating piliin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay? Dahil kung madalas natin siyang pinipili, ibig sabihin, pumapanig tayo sa mabuti. Pumapanig tayo sa tama. Kaya, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang pagnilayan, magandang tanungin ang ating mga sarili. Araw-araw tayong gumagawa ng pagpili. Araw-araw tayong gumagawa ng desisyon. At kung araw-araw tayong gumagawa ng pagpili at gumagawa ng desisyon, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ang piliin natin ay ang mabuti. Sana po pumanig tayo sa kabutihan. Dahil sa mga oras na tayo po panig sa kabutihan, pumapanig tayo sa Diyos. At kung tayo ay pumapanig sa Diyos, kailanman tayo'y pumapanig sa tama. Tayo'y pumapanig sa mabuti. Kaya panalangin natin, nawa sa pagpili natin, sa paggawa natin ng desisyon, lagi nating piliin ang mahal na pong Jesus Nazareno.